Isa po sa pinakamagandang awitin ng Hillsong ay yung What the Lord Has Done in Me. Ayan, maganda po. Yung chorus niya, Osana, Osana to the Lamb that was slain. Yung Osana, Hosana, ito po yung isinisigaw ng mga tao nang si Lord Jesus ay pumasok po doon sa Jerusalem, wherein nakita ng Panginoon ginawang palengke yung bahay ng kanyang ama, binaboy, at nagalit ang Panginoon. Itinoob niya yung mga mesa. Ito yung Domingo de Ramos na tinatawag natin, Linggo ng Palaspas. Okay? Pero alam niyo po bang Domingo de Ramos ay meron pong tinatawag na significance sa darating na second coming? Yeah, meron po malaking malaki. As of now, the gate, okay, where the Lord entered during the first Domingo de Ramos ay ngayon po nakasyat siya. Syat, sarado. Makapal pa yung pagkakasimiento. Sabi nga nung auntie kong pumunta ng Jerusalem, talagang makapal. Nakalagay kasi sa prophecy yan na ito ay isasyat, ito ay isasara. But when the King of Glory arrived for the second time, second coming yun, magtutupad po ito sa Zechariah, wherein ang Panginoon darating sa kanyang second coming. Nakalimutan niya na ba sino kasama ni Jesus? Tayo po. Tayo po mga believers ang kanyang kasama. Itong gusto ko sabihin po sa ating lahat, nung ni-rapture na po tayo ni Lord, pag ni-rapture na tayo ng Panginoong Jesus, hindi na tayo magkakahiwalay nila Jesus. Yan ang puso ng Lord. Kaya nagtataka po ako doon sa mga nagsasabing susuong ang believer sa tribulation at great tribulation. Nonsense. Basta nandito po ako to give you the whole truth na hindi po yun mangyayari. Because isa po sa pinaka-ministry ng channel na ito ay ipahayag ang pag-ibig ni Jesus sa mundo. Hindi po ako nagpapahayag ng puot ni Jesus. Hindi po. Lahat ng puot ng Diyos, sinipsip na ni Jesus sa kanyang katawan. Lahat ng galit ng Diyos, ibinuhos at ibinagsak na ng Diyos Ama during that time na nakapako siya sa Kalbaryo, sa krus ng Kalbaryo. Wala na pong natirang galit ang Diyos sa mundo. Lahat ngayon po welcome na sa kaharian ng kanyang Ama. Pero meron pong isang tinatawag na kondisyon. Ito ay ang maniwala ka doon sa ginawa niya sa cross. Without faith, you cannot please God. See, the only thing na makakapag-please sa Diyos ay ang faith mo sa ginawa ng kanyang anak. So, yun po yung pinaka-importante sa story ito dahil when Jesus entered that, the very first time, nagtuloy-tuloy na po yung pangyayari. Kasi nung linggong yan, Domingo de Ramos, pumasok ang Panginoon dito sa gate na ito, pumasok sa Jerusalem, marami pong nangyari. Itinoob niya yung mga nagbebenta ro, yung mga paninda, pinakawalan niya sa cage yung mga ibon, yung mga doves, Nagalit ngayon yung mga Pariseo, lalo nag-trigger yung galit nila at ipinahanap nilang isang, or should I say, merong isang traidor na kasama si Jesus by the name of Judas Iscariot, at ito ang nakipag-usap dito sa mga kaaway ng Panginoong Jesus sa pangunguna ng matandang si Caiphas. Itong si Caiphas ang atat na maipaligpit ang Panginoon dahil inggit siya dito. Amen. Very young si Jesus pero very vibrant ang kanyang ministry, full of glory, So, yan. Natapik na po natin si Caiphas. If you want to know more about that, you can scroll scroll it. Hanapin po niyo dyan, kalkalin nyo, at pakinggan nyo po, panoorin nyo. Okay. So ngayon, ang exciting po nito, kung paano po yung first na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, alam niyo po bang ganun din po yan? Kasi may mga sinasabi po sa Psalms na, Hosanna, I feel you David. Di ba? Hosanna to the Son of David. I'll fill you David. Son of David. Ito po yung mangyayari pala po. Nangyari na po noon, tandaan nyo, nangyari noon, pero mauulit po yan sa pagpasok muli ng Panginoon sa kanyang second coming. Ngayon, medyo intriguing kasi, according to some archaeologists, yung mga nag-aaral ng tungkol sa mga places na luma tulad po nitong gate po ito, archaeologists, sabi nila, yan daw gate na nakikita natin na yan, o yung tinatawag natin western gate na yan, hindi raw yan yung original, wherein yung daw golden gate po ang tawag din dyan, kung totoosin. Hindi po yung golden gate sa San Francisco, yung golden gate na totoo, yan po nasa Jerusalem yan po yun. Yan po ay, sabi po nila, ito raw po ay, yung original daw po na golden gate, nasa ilalim niyan. Yung nakikita nyong
Nakikita nyo ngayon sa mga vlog, sa TV, sa Google, i-google nyo yung Western Gate, Golden Gate in Jerusalem. Hindi raw po yan yung original na pinasukan ng Panginoong Hesukristo. Okay? Yung original daw po na yan, ay ayon sa mga archaeologists, ay nandun sa pinakailalim. Siyempre naman po, naintindihan ko kasi sa tagal ng panahon, di ba uso yung tabon-tabon, tatabon-tabunan yung mga places. So, nasa ilalim po yung original na gate. Yes. Nasa ilalim yung original na gate. Naghihintay lamang sa kanyang Panginoon na bumalik para daanan muli ni Jesus sa buong majesty, grand entourage. Doon tayo dadaan. Kasama si Jesus, sa pangungunan ni Jesus, dadaan tayo doon. Ang mangyayari po ganito, pagdating ng Panginoong Hesukristo, tatapak ang kanyang, nasa Bible yan, nasa Zechariah, basahin niyo po Zechariah chapter 14, pagtapak ng Panginoon dito sa Mount of Olives na ito, mag-i-split yung bundok sa pangalawa. Kaya tamang-tama po yan, nag-split ang bundok, lumindol ng malakas, mabubuksan ngayon yung original na gate nasa ilalim. At doon, the King of Glory will pass. Amen. Hindi ba kayo na-excite sa end times? O baka naman natatabunan ng mga kabagabagan, mga hilahil, mga araw-araw na mga problema? No, keep on the excitement within you. Walang ibang pinaka-exciting na usapan maliban kay Jesus. Siyempre, una, rarapturein muna tayo. Sunod-sunod na po yun. At mangyayari po yan. Hayaan nyo na yung mga hindi naniniwala at sarap maniwala sa mga katotohanan ng Biblia. Nandito po lang kami to guide you, to remind you what will happen. Yan po talaga ang ministry ko. Nung gawin ko tong channel na ito, dahil ito po, channel na ito, makinig po kayo mabuti. No? It was being organized, itong channel ko ito. Sabihin natin, wala akong balak mag-channel. I don't have any. Believe me. What happened was this. I'm just having my breakfast one September morning. Then sabi ko, nakita ko may nag-vlog. Subukan ko nga ito. I have my Bible with me together with the devotional notes because I just wrote down my devotion during that morning. Subukan ko nga ito, kulang ko lang ng video tapos pa-post ko. Kasi meron naman akong Google account, matagal itong Google account na ito, nag-i-exist na. Then pinost ko. Alam niyo po ba, meron nanood 2. Yung isa doon, ako pa. Aba, may na 2. Thank you Lord, may 2, oh. 2. Then, nagulat po ako the following morning, may subscriber na po siya na 12. Then, narinig ko yung kay Yanuka, dumating na raw si Yanuka, at dumating na rin yung mga, anong tawag doon? Yung red heifer. Lord, sabi ko, hindi ito aksidente, Lord. Ako, may gusto kang sabihin sa akin. Then, from then on, puro end times na po talaga ang nagtutok ako. Kasi matagal din po akong hindi nagtutok sa end times. Yun po ang kwento nitong Daily Good Vibes natin. Kaya itong Daily Good Vibes, this is a channel directly from the heart of Jesus given to me. Ang biglaan. With just one try of a video being uploaded here, the very first video, then you can go and search for that video, go to videos, and then search for nakalagay doon oldest, then click it. Then you will see. Yan po ang una kong pinaka-video. Yan po ay napakaagang morning, mga 6 o'clock lang yan, no? Hindi ako nagkakamali. Hindi ko po akalain na ito. So, ibig sabihin, sabi ko, since then, September po yan, next month, it will be my 2nd year here doing vlogs like this. Thank you, Jesus. Kaya ito po talaga puro end times. Kaya may nag-comment, ba't puro pananakot? Ay, hindi po pananakot ang end times. Masarap ang end times. Yung mga hindi na nakakaintindi ng end times, ayaw lang nila kasi hindi nila naiintindihan. Pero kung aaralin mo, mag-aral ka, magpakasipag ka. Kasi matutupad yung pagpasok ni Jesus na yan sa gate, sa Eastern Gate. Kasama na po tayo doon sa second coming niya. I-establish na po niya ang kanyang 1,000-year reign. Bye-bye.